Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagbati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay ginugunita natin ang kapistahan o paggunita kay San Bernabe, isang apostol at martir. At kilala natin si San Bernabe bilang kasamahan ni San Pablo, lalong-lalo na sa mga misyon patungo sa mga lupain sa mga hentil. Kung atin pong babasahin lalo mga English version ng Bible, he is the one who is called Barnabas. At gaya nga po ng binanggit o nabanggit ko, siya ay kasama ni San Pablo sa mga misyon patungo sa mga lupain ng mga hentil dahil kinakailangan din ni San Pablo ng kasama. At ang mga hentil po, hindi sila naniniwala sa Diyos. May mga pinaniniwalaan silang mga Diyos o Diyos-Diyosan. Ngunit hindi nila kilala kung sino ang totoong Diyos. Ang pangalan po ni San Bernabe, ang tunay niyang pangalan ay Jose. He is born and was given the name Joseph. Ngunit binigyan din siya ng palayaw ng mga apostol. Ginawa nilang Bernabe o Barnabas na hango sa salitang Aramaic na Bar-Nehma, which means son of encouragement. At isang kahulugan nito ay nung napabilang siya sa grupo ng mga alagad ni Jesus, lalo yung mga apostol, is malakas ang impact niya. Kumbaga sa magbabarkada, siya yung pinaka nagbibigay ng encouragement o nagpapatibay ng kanilang mga kalooban sa loob ng mga hamon o kaya habang hinaharap nila ang mga pagsubok sa buhay. At gayon na nga ang mensahe ng Ebanghelyo natin sa araw na ito. Sinasabi po sa Ebanghelyo, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Sa panahon pong ngayon, mga kapatid, masasabi natin mahirap ipangaral ang paghahari ng Diyos.
Siguro hindi kasi natin naintindihan kung ano ang kaharian dahil hindi tayo kaharian. Sa bansa natin, tayo ay republic. Pero pag panahon nila, mauunawaan to. At lubos na mahirap dahil kahit saang bansa o saang lupain ka mapadpad, kinakailangan yung hari ng lupain na yon ang iyong binibigyan ng respeto o binibigyang halaga. Kaya pag ito ay nilabag mo o kaya hindi ka sumasang-ayon, malamang ang magiging kapalit ay ang iyong buhay. Kaya nga po si San Bernabe, bukod siya ay apostol, siya ay martir. Dahil ipinahayag niya na bukod sa mga hari na sinasamba o tinitingala sa mundong ito, may tunay na nagahari sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun ay walang iba kundi si Kristo. And proclaiming the kingdom of God, or proclaiming that the kingdom of God is at hand, means not so much about what we say, but what we do. O kaya naman po ay kung anong kabutihan ang ipinahahayag natin, siya ring dapat na nakikita sa pamumuhay natin o sa mga gawain natin. Maaring magaling tayo magpahayag ng mabuting balita sa salita, ngunit may karugtong po kasi yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Sinasabi niya, paggalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo at kung ano pang mga bilin ni Jesus. Sinasabi ni Jesus na ang mga ito ay posible nating magawa kung ang pananampalataya natin ay nakaugat sa Diyos na tunay nagahari sa ating mga buhay. At nawa ang Diyos sana ang tunay na maghari sa ating mga buhay, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. San Bernabe, apostol at martir, ipanalangin mo kami. Amen.